napakahalaga, gagamitin ko po yung salitang napakahalaga. Kasi nga, yun pong ating kaluluwa, mapaglilingkuran, mapaghahandaan po natin yan ng kanyang kinabukasan, pagkalipas ng katawan natin bumigay na, ang kailangan lang po natin tagapagligtas ng kaluluwa natin at yan po ay ang Panginoon. Kaya sa buhay po natin, hindi po pwede na magsikap ka lang, maaaring marating mo yung pangarap mo, pero kung hindi mo binigyan ng panahon na lagyan ng kahalagahan yung iyong kaluluwa, na ang tanging pagbibigay halaga niyan, kilalanin mo ang Panginoon, paglingkuran mo ang Panginoon, pamuhayan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo bumaba sa langit, nagpakatao siya, para ano? Para mamatay siya, hatulan yung kasalanan sa pamagitan niya. Kasi kung siya nasa kalagayan ng pagka-Diyos, hindi naman siya mamamatay. Kaya kinailangan niyang magpakatao para mamatay siya, para ikaw at ako, pagkatapos na tayo ay bumigay na yung katawan, tayo naman po ay mabuhay na kasama niya magpakailan-kailan pa man. Amen. Maligtas tayo. Kaya nga, sinasabi ko po, ang napakahalagang bagay na ito, pag-usapan natin hindi ito, kamang-mga na hindi po natin paglaanan ang kaluluwa natin. Sapagkat, whether we like it or not, dadating po tayo doon sa panahon na hindi mo ginusto na puntahan, pero pupunta ka doon. Alin? 9:27 po ng Hebreo, itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos ito, pagharap sa Diyos. Ngayon, kaya nga, kung ikaw ay nilikha ng Panginoon, may dahilan kung bakit nilikha ka. Hindi lamang ikaw ay nilikha para kumain, uminom, mabuhay, magbahay, mag-aral, tapos mamamatay ka na. Wala pong kaibahan ang buhay na ganyan sa mga hayop. Ang mga hayop, nabuhay para kumain, uminom lamang, at pakinabangan ng tao. Ngayon, sa atin po hindi ganon, iba tayo. Meron tayong kaluluwa. At yung kaluluwa pong yon ang kakasamahin ng Panginoon. Kung nakita mo ang layunin ng Diyos kung bakit ka naging tao, ba't ka ipinanganak, ba't ka nabubuhay ngayon, at saan ka pupunta? Sinong kakasamahin mo? Mali po ang kinagis na natin na paniniwala, ating reliyon na pagka namatay ka, panalangin dito, gagawin tuwing undas, tuwing Todos los Santos, babayaran mo na lamang yung misa para sa paghango ng kaluluwa mo sa purgatorio o kaya mga magdadasal na mananalangin para hanguin yung kaluluwa mo sa purgatorio. Hindi po totoo yon. Kung totoo po yon, dapat isa lamang beses isang taon. Pagka isang Todos los Santos lang. Kasi kaya ko po sinasabi yan, magdadasal yung aking mga tiyahin. Bata pa kami, kalakaladkad na kami niyan tuwing undas at nananalangin. Ang panalangin doon, hanguin mo po ang kaluluwa. Pagkatapos ng mga Latin-Latin na mga seremonyas, hanguin mo po ang kaluluwa ni Pedro sa purgatorio. Kami naman po, mga alalay niya, mga bata kami noon. Amen. Mga ilang beses yung hanguin mo po ang kaluluwa. Kung si Pedro po yun, hanguin po ang kaluluwa ni Pedro sa purgatorio. Kami naman, amen. 10 taon na po kami, pabalik-balik kami rin sa bahay na hinahango taon-taon ang kaluluwa ni Pedro sa purgatorio. Kaya, naisip-isip ko, nung ako po yung nagbabasa ng Bible, ay, sabi ko sa tita ko, Tita, ano kaya, tayo kaya ay tinutugon ng Panginoon?
Sabi niya, bakit ba? Kasi tatandaan ko, ako po ay 7 taon lang kasama na ninyo eh. Ngayon, magki-15 anyos na ako eh. Nananalangin pa rin kami ro sa namatay. Sabi ko, kung nahango na yon, nung unang panalangin natin, pangalawang panalangin natin, 10 taon na yata tayo dito, baka habulin na tayo ng itak niya sa kababalik-balik niya sa purgatorio. Taon-taon hinahango natin. Kaya wala pong yon, walang religious belief lang po yon. Ang totoo po, sabi ng Panginoon, ibinibigay ko sa inyo ngayon, sa buhay na ito, ang pagpipilian. Buhay o kamatayan. Ang sabi niya, piliin ninyo ang buhay. Mabubuhay kayo kasama ng inyong saling lahi. Kaya mahalaga po ang mga tatay, ang pananampalataya ng tatay. Kasama po ang saling lahi natin diyan. Kaya kung kayo po ay aalis, lilipas kayo sa mundong ito, no? At hindi nyo naintindihan ang tamang plano ng Diyos sa buhay ninyo, maging sa panahon ng pagkatapos na tayo po ay mamatay, alam po ninyo, ang iiwan ninyo sa inyong mga anak ay maliring paniniwala na hindi magdadala sa kanila sa langit sa kaligtasan. Isipin nyo, binigay sa atin ang ating buhay, binigyan tayo ng mga anak, para Para maglingkod sa Panginoon. Pero dahilan sa ang tatay na mali yung unang narinig nila, mga nanay, mali yung unang narinig nila patungkol sa katotohanan ng buhay at layunin ng Diyos, iiwan nila sa kanilang mga anak ang maling pananampalataya sa Panginoon. Kaya alam po ba ninyo, ang pinaka maraming yung 2 utos lang, ito lagi ko sinasabi po sa mga tatay. Maraming utos po ang Panginoon. At yung una nga, malinaw, 10 utos. 10 utos ng Diyos. Yung unang 4 po doon ay patungkol sa Panginoon, relasyon natin yan sa Diyos. At yung unang 2, ang pinakamaraming sinalangsang ng mga tao, ang sabi po doon, sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sa Kapitulo 20 po iyon ang Exodo 4. Kaya sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At pagkatapos, ano po ang sabi ro sa pangalawang utos? Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan, huwag mo silang yuyukuran ni paglilingkuran man, sapagkat ako ngayong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na dinadalaw ko ng galit hanggang ika-4 na salin ng lahi ng mga napopuot sa akin. Isipin po ninyo yan, pag mali ang paniniwala ng tatay, hanggang ika-4 na salin ng lahi. Lagay mo nga yung PJ. Sabi diyan, mapanibuguin, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Kaya isipin po ninyo yan. Kaya mahalaga po na tayo po'y nandirito at hindi namin kayo inihikayat. Ang amin pong sinasabi sa inyo ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya pag naintindihan po ninyo yon, madali na rin po na magpasya. Kaya nga, ang unang grupo ng tao na alam po ninyo na pumunta sa impyerno ng buhay ay 250. Ang mga taong una, 250. Teka, kailang hinahanap po. Ayun sabi dyan,
16:2, mga bilang 16:2. Okay, sabi po rito, naghimagsik laban kay Moises sa uno po, si Kore na anak ni Isar at apo ni Kohat na anak ni Levi, kasama niya sa paghihimagsik nito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. 30 pamilya. Kay Kore, Kora, Datan at kay Abiram. Sabi niya, may kasama pa silang 250 tao, bukod pa po sila doon sa 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Alam po nyo, kung ito yung babasahin po nyo, kung kayo nakapanood yung 10 Commandments na pelikula, ano, pinilit nila si Aaron na tunawin yung mga alahas na galing doon sa Ehipto, at pagkatapos po, pinagsama-sama nila at ginawa nilang Diyos-Diyosan, Diyos na baka. At pagkatapos, pinagpiesta nila yon, kataong bumaba na si Moises pagkatapos ng 40 araw doon sa bundok na kinakausap ng Panginoon. At nung makita po nila yon, nagalit siya, ibinato yung 10 utos na biyak ang lupa, at pagkatapos kinain ng buhay at dinala sa impyerno yung 250 tao, bukod yung mga matatanda na kasama ni Kora, Datan at ni Abiram. Ano po ang kasalanan? Pagsalangsang dun sa una at pangalawang utos. Pinili nila po ang mali. Ang punto po dito, yung mga magulang na yon kasamang nahatulan ang kanilang mga anak. Ang unang taong pumunta sa impyerno ng buhay, 250, bukod yung ilang mga nabanggit sa unahan ng atin pong binasa. Kaya nga, mahalaga po dito na atin pong mapag-aralan. Pagka po ang mga tatay nagsimula ng tama sa kanyang pananampalataya, pinili niya yung buhay. Sabi doon, Moises, inilalagay ko sa inyo ang mga pagpipilian ninyo, 2 lang. Sabi niya, buhay at kamatayan. Sumpa o pagpapala. Ang sabi ng Panginoon, piliin ninyo ang buhay, mabubuhay kayo kasama ng inyong mga anak sa aling lahi. Sa kabaligtaran naman yan, pag hindi natin pinili yung tama, tayo'y mamamatay, hahatulan tayo kasama yung ating lahi. So, ang buhay po ay napakahalaga, hindi po, kaya tayo namamatay, hindi talaga tayo taga rito. Pero ang gusto ng Panginoon, manganak ang mga tao, pero hindi para po pumunta ng impyerno, para maraming maging pamilya ang Panginoon. Maraming mga tao ang maglingkod sa Panginoon. Maraming mga tao ang makasama niya pagkatapos ng buhay na pangsamantala. Pero lagi po natin tatandaan, hindi namimilit ang Diyos. Mahal niya tayo, nagpauna na siyang ibigay ang buhay niya sa atin. Kaya siya nagpakatao. Kaya ito po, Holy Week, susunod na naman dadating sa atin. Hindi po nalulugod ang Diyos dyan sa pag-alaala ng maraming tao dyan. Bakit? Kasi makikita nyo kung sinong ipinaparada. Hindi, makita ninyo yung tunay na dahilan kung bakit hindi po maganda ang sitwasyon ng bansa, ang buhay ng maraming pamilya. Ang dahilan po ay sapagkat
yun ang dominanting paniniwala ng maraming tao. Kaya, yun ang pinili nila. Ngayon, kaya nga, ngayon po bago ako magtapos, habang tayo'y buhay, meron pong pagkakataon na ibinigay ang Diyos sa atin para pumili. Hindi ka pipilitin ng Diyos na ikay pumunta sa langit o siya ang kasamahin mo. Kasi pag pinilit ka niya, pagdating mo sa langit, uulitin mo pa rin ang ginawa ni Satanas. Kaya, yung atin pong sariling desisyon, pagpapasya, ang gusto ng Panginoon, parang kasalan, di ba? Nagliligawan, nagkakasundo, pagkatapos ay nagpapakasal. So, magsasama sila sa hirap, ginhawa, hanggang sila'y papaghiwalay ng kamatayan. Kaya sa Panginoon po, hindi 1 linggo, 1 buwan kailangan niya. Kaya, piliin ninyo, sabi niya. Iniibig na tayo ng Panginoon at ang kailangan na lamang, pipiliin natin, sino ba ang aking paglilingkuran? Sino ang aking kakasamahin? Paano ko mabubuhay sa buhay na maikli? At saan ako pupunta pagkatapos nito? Ang susi lang po niyan, sabi ng Panginoon, 14:6 ng Juan, matitiyak po natin yan. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Sa Juan 3:16, okay, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sa Juan 3:16, ganun din po, yan ang pinakasentrong talata ng Bible. Pinakabuod. Summary ng plano ng Panginoon sa atin. Sabi doon, gayon na lamang ang pagsinta niya sa buong sanlibutan, mga tao po. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat naparito siya hindi para tayo hatulan, kundi para tayo ay maligtas. Amen? Kaya, iiwan ko po sa inyo yung sinabi ni Moises noon sa mga tatay. Sabi niya, inilalagay ko sa inyo ngayon, araw na ito, ang iyong pagpipilian. Sabi niya, buhay, kamatayan, pagpapala o sumpa, nasa sa iyo na yon. Pero lagi mong tandaan, sa pangalawang Pedro, hindi kalooban ng Diyos na ikay mapahamak. Sabi niya, ang Diyos ay hindi mapagpaliban, at tulad nung iniisip ng iba, kundi siya'y mapagpahinuhod. Hindi pa niya ginagawa ang gusto niyang gawain, ang dahilan sapagkat hindi niya nais ng sino may mapahamak, kundi mangagsisi. Lumapit sa Panginoon at sila po'y maligtas. Hindi daw niya nais, hindi kalooban ng Diyos na may taong pumunta sa impyerno. Kalooban ng demonyo yan, nadadaya ang tao. Ngayon, ang nais at kalooban ng Panginoon sa atin, anong sabi diyan? Tayo po'y maligtas, piliin natin na ang kasama ay ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, magkaroon tayo ng panahon para sa paghahanda ng ating kaluluwa, sa ating kaluluwa, at yan ay ang panahon ng paglilingkod sa Diyos. Ngayon, kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Parang ganun ang sabi ng Panginoon. Ginawa ko na sa iyo lahat, ayaw mo pa rin, bahala ka sa buhay mo. So, walang pinipilit. Hindi po namimit ang Panginoon sapagkat ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, voluntaryo niyang ibinigay ang buhay para sa atin. Pako siya sa krus, voluntaryo po para tayo iligtas. Pero, kinakailangan pong piliin din natin at tanggapin si Jesucristo bilang ating Panginoon, tagapagligtas ng buhay. Amen. Hallelujah. At mabubuhay tayo. So, sa akin pong pagtatapos ay niling po natin na ang banal na Espiritu Santo ay patuloy na makagawa
At dadagdagan ko pa, hindi po lahat ng panahon ay pwede nating gawin ang pamimili. Pwede kayong humabol, pero baka huli na ang lahat. Sa Isaiah 55, talatang 11 ba yun? Ang sabi po doon, hanapin mo ang Panginoon hanggat siya'y masusumpungan. Sa 55:6, sabi po dito, sa lumang salin, inyong hanapin ang Panginoong samantalang siya'y masusumpungan. Bakit? Kasi may panahon po na kahit na tayo maghanap, baka hindi na natin masumpungan. Huli na ang lahat. Ang sabi po dito, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Sapagkat may panahon pong darating, kahit na tumawag ka ng tumawag, parang malayo ng Panginoon. Hindi na siya makikinig sa atin. Bakit? Sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa panahong ukol, kagaya po nito, ito'y paraan ng Panginoon. At sa takdang panahon, kita'y na ginawa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, bahala ka sa buhay mo. So ngayon, tapos na ang Panginoon sa atin, nasa sa ating kamay na lang po ang kapalaran natin sa spiritual nating buhay. Piliin mo ang Panginoon at ikay magiging anak ng Diyos at magiging kasama sa pamilya ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo ngayong hapon sa simpleng panahon at event ngayong hapon, Panginoon. Alam po namin, narinig namin ang pinakamahalagang bagay na pwede naming marinig. Ang iyo pong kalooban na walang nais, kung hindi ang kami po'y maging maayos, ang buhay sa kasalukuyan. At magkaroon kami, Panginoon, ng katiyakan kung kami na po ay matapos na sa paglalakbay sa buhay na ito. Anumang oras, alam po namin, sa iyo kami patutungo, ikaw ang aming makakasama, Panginoon. Na Panginoon na namatay para sa amin, tubusin kami sa aming makasalanan at kahatulan sa impyerno upang kasamahin mo kami magpakailan-kailan pa man. Maraming salamat at dalangin ko po, Banal na Espiritu, na dumaloy ka po, kumilos sa puso't isipan ng mga tatay, mga nanay na nandirito. At tulungan mo silang magpasya, Panginoon, ng tama. Piliin po nila, Panginoon, ang buhay. Piliin nila ang kaligtasan at piliin nila ang pinakamabuting desisyon na bumalik sa iyo, ikaw ang paglingkuran sa tamang kalagayan, Ama naming Diyos. Hallelujah. At mabuhay kami na mayroong tunay na kabuluhan na pinamuhaya namin ang iyong kalooban sa buhay na ito at pinili ang tama. Maraming salamat sa iyo. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise your name, Lord. Habang kami po'y nakayukod, habang nakayukod po tayo,
ngayong hapon, nais ko pong tumanong, ano ang pipiliin mo? Ang paglingkuran ng Panginoon para sa iyong kaluluwa at kaligtasan, o tanggihan siya? Mabuhay ka, magpakailan pa man ang Diyos ang kasama mo, o yung ikay mabuhay, magpakailan pa man na ang kasama mo ay ang demonyo. Nasa sa inyo pa ang pagpapasya, pero ngayon pwede niyong gawin ang kapasyahan. Sabihin mo, Lord, nais kong ikaw ang aking piliin, ikaw ang aking paglingkuran. So sa lahat po ng mga nagnanais na ang Panginoon ay kanyang tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, taas po ninyo inyong kamay at tayo po ay mananalangin. Imbitahan ko po kayo rito sa sa lahat ng mga nagnanais, taas ng kamay nyo. Maghari ka. Punta po kayo sa unahan. Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maraming salamat sa iyo, Ama. We thank you, dear Holy Spirit. We thank you, Lord Jesus, for your presence in our midst, Father God. We bless you, we glorify you, Lord. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Taas po natin ating mga kamay. Sumunod po kayo sa aking panalangin na parang ikaw lamang at ang Diyos ang nandirito. Hindi natin siya po nakikita, pero sabi ng Panginoon, sa 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya narito po ang presensya ng ating Amang Diyos. Kaya parang ikaw lamang at ang Panginoon na nandirito. Sabihin mo, Ama naming Diyos, nagpapasalamat po ako na ako'y inimbitahan sa lugar na ito at narinig ko ang mabuting balita ng iyong pag-ibig at pagliligtas. Kaya sa oras pong ito, nagpapasalamat ako sapagat naunawaan ko ng layunin mo sa akin. Ako'y hanapin at iligtas. Na ngayon ako'y yung nasumpungan. Tumatayo ako ngayon. Nakataas ang aking mga kamay sa pananampalataya sa Diyos sa langit. At binubuksan ko ang aking puso sa pananampalataya. At inaanyayahan kita, Panginoong Jesus, pumasok ka po sa aking buhay. Simula ngayon, ikaw na maging hari at Panginoon na aking paglilingkuran. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kamalian at ang buhay na nasayang na hindi naglilingkod sa iyo. Patawad, Panginoon. At sinabi mo po na ako'y lumapit sa iyo at hindi mo ako itataboy. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong pagliligtas sa akin. Salamat, Panginoon. Sa iyong lahat ng karangalan at kapurihan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah. Maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari
maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Papanalangin ko po kayo. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat ang pinakamahalagang kalagayan at bagay na ibinigay mo sa aming buhay ay pinahalagahan sa araw na ito. Dinalaw mo kami, hinanap mo kami, at ngayon sa mga tatay na nandirito, tulungan mo po silang mamuhay ng panibago. Magsimula sila, Panginoon, sa buhay, bagong kapanganakan sa Espiritu, Panginoon. Tulungan mo sila na lumakad na ikaw talagang sinusunod at kalooban mo ang pinamumuhayan. Pagpalain mo ang kanilang katawan, huwag silang magkakasakit. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Maglingkod kaming sama-sama sa iyo at pagpalain mo, Panginoon, ang gawa ng kanilang mga kamay. Paunlarin mo po sila sa buhay. Gawin mo po silang buhay na patotoo na ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Nang salita mo ay tunay na iyo pong ginagawa, na sinabi mo, Panginoon, na parito ka upang kami bigyan ng buhay. Buhay na walang hanggan at buhay na masagana habang kami po'y nasa panahong ito ng pansamantalang paglalakbay. Sa lahat pong ito, Ama naming Diyos, itinatalaga po namin sila sa iyong pagkakandili, sa iyong pagpapalat pag-ibig, sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, magpakailan paman, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat magsabi ng Amen! Okay. Amen! Praise the Lord. Congratulations po. Welcome to God's family. Kamayan po natin ang ating katabi at sabihin po natin, pagpalain ka ni Lord. Thank you. Salamat po. God bless. Pagpalain tayo ni Lord. Hallelujah. Welcome, welcome sa pamilya. Sige po, tayo po ibalik muna sa ating upuan. Hello. Balik po muli tayo sa ating upuan.